Hello guys, magandang araw. Ito na naman ako sa aming tanim na talong. Magdilig guys, kaya masyadong mainit ang panahon. Tuyong-tuyo na yung mga tanim namin. Kung makikita nyo guys, grabe ang lupa. Tuyong-tuyo na. Ready na yung aking ready na itong aking hose. Siyempre, di kuryente as usual. Gumagamit talaga ako ng kuryente guys. Parang may something sa talong na to guys. Ang dami niyang bulak pero ang dahon niya hindi kondisyon. Ito ang mahirap sa farmer, yung insekto. Siyempre pag ganyan mangyari sa dahon ng talong, walang ibang kagagawa niyan kundi insekto. Ito naman ayan, may butas na dahon. Siyempre uud yan. Ayan. Ganun talaga guys. Lahat ng puno may bulaklak na. Na-harvestan na ito ni Marlon. Ibang variety ito dito kaysa dun sa unahan. Mainit masyado guys. Tingnan nyo. Maaga pa ngayon. Pero mainit na kaya need talaga magdilig. Dilig na talaga ang mga tanim. Para hindi mahirapan. Gamit ako ng di kuryente. Kasi siyempre nakasombrero, mainit kaya kahit ganito nagpapainit, nagpapapawis. Kung gamit tayo ng sombrero at saka nag-apply na rin ng sunscreen, protection sa mukha. Yun kasi ang sabi ng derma, yung nagpaano ako. Kasi nagkaroon ako ng sa mukha guys, yung pinaderma ko yun. Parang gaspang ng mukha ako dito banda sa my ears. Tapos kahit anong apply ko ng kung ano-ano na yung nilagay ko, yung sabon, hindi siya mawala. Yun pala dahil yun sa init. Siyempre farmer tayo. Yung tulad nito nagpapainit. Dati kasi hindi ako nagsusombrero, lalo pag ganito na na maaga pa. Hindi ako nagsusombrero kasi sa isip ko okay pa to kasi medyo hindi pa masakit ang init. Pero nung nagpa-derma ako, yun pala, yun ang dahilan. Kaya advice ng derma, kasi alam naman, nagsabi man ako na farmer kami. Advice ni doc is kung magbilad ka sa araw, mag-apply ng sunscreen, tapos hindi gagamit ng mga sabon na matatapang, yung ganun. Para din sa sarili mo. Kahit may asawa na tayo, dapat hindi pa babayaan yung mga katawan natin hanggat maaari. Ito siya guys. Talagang halatang naapektuhan sa insekto. Maraming uod ito. Puro butas ang dahon. Tapos parang hindi healthy ang kanyang dahon. Kumpara mo siya sa iba, may something talaga siya. Ito magandang dahon, walang butas, ang dami pang bulaklak. Hindi talaga pareho yung ng bawat puno. Ganito sana ang kinis-kinis ng kanyang dahon. Ito kinis na, marami pa siyang bulaklak. Sana matuloy, magiging bunga. Ito rin ang dami ng bulaklak.
Ayun, yun doon. Marami din. May mga bunga na ito guys. Pero konti pa. So, ibang variety ito guys. Ito pag ganito. Ang dahon nito, ito maliit. Ibang variety. Hindi ko alam kung anong ilang generation na ito. Ito naman. Ito siya. Ibang ano to variety. Tapos, first generation. Ayan siya. Ayan ang lapad-lapad ng mga dahon. Dito banda, ibang generation. Hanggang doon yan siya. Parang 4 na linya ata to. Tapos dito naman yung ibang generation. Ikumpara niya yung mga dahon niya maliliit. Hindi ko alam kung ilang generation na to. Basta ito, first generation ito kasi binili talaga namin ito. Kaya magkaiba talaga ang resulta sa first generation at saka yung inulit-ulit mo na. Magkaiba talaga yan siya. Tapos ang dahon niya iba din. Yung mga lapad ng dahon, mataba. Parehas lang naman yung silang may kataba. Ayun ay didiligan ko. Liliit ako ng dahon pero ang dami niyang bulaklak. Mas mabilis na bulaklak ito. Itong dito banda kaysa dito banda. So konti na lang guys. Tapos na ako. Ako pa lang gumagawa nito ngayon guys kasi sa Marlo nasa ano naman siya. Nag-spray siya sa palay. Nandun siya sa bukid. Hindi nga niya matapos yung umaga. Hindi ko alam kung tapusin niya hanggang hapon yun. So, thanks for watching guys. God bless us all. Bye.